Magandang araw mga ka-Farmilya. Ngayon naman ay gagawa tayo ng ating Kratky system gamit ang ating 2 inches pipe. So tara, simulan natin. So ito yung ating 2 inches pipe. Ang gagawin kong haba nito ay dalawang 2 inches pipe lang ang pagdudugsungin natin. So, ang pagitan ng gagawin nating butas ay 8 inches. Ganito ko siya sukatin para siguradong yung butas natin ay nasa taas o hindi nakatabingi. Ganito yung ginagawa ko. Gumagamit ako ng sinulid. Titape ko lang yung sinulid sa ibabaw ng PVC. Yan. Tapos pag nakatape na, saka ko siya baba natin hanggang dulo. Yan. Hindi nga lang kita sa camera pero itong tali na to, siya yung magsisilbing guide para siguradong nasa taas at magkapantay yung butas na gagawin natin mamaya. So ngayon na may guide na tayo para do sa butas, saka naman natin susukatin yung 8 inches. Ito meron tayong ruler na 8 inches. Tapos na natin markahan ng 8 inches. So ngayon naman ay bubutasin natin yung ating mga pinagmarkahan. Pwede kayong gumamit ng hole saw kung meron kayo. Yung iba nagpapainit ng kutsilyo tapos yun yung ginagamit pambutas. Pero ako this time gagamitin ko ay lagari. Ganito ko siya binubutas. Kung meron kayong grinder, yung may talim na pamputol, mas maganda yun, mas mabilis. Ngayon, natapos na natin siyang markahan ng X na pagbubutasan natin. Palalambutin naman natin siya gamit ang heat gun. Tapos, isushoot natin to, ilulubog natin to sa butas para siya yung magsisilbing size ng butas natin. Ganito lang po. Natapos na nating butasan itong ating pipe. So, lalagyan naman natin siya ng insulation foam para hindi mag-init yung laman tubig niya kapag nakabilad na ito sa araw. Isusukat ko lang to dito tapos gagamitan ko na lang ng gunting tapos ite-tape ko na lang. Tape yung gagamitin ko para may ipaikot dito sa pipe yung ating foam. So natapos na natin ikat yung ating insulation foam, ikakapit naman natin siya dito sa ating PVC pipe gamit ang tape. Yung iba tali lang ginagamit. Pero ako tape ang gagamitin ko.
natapos na nating ilagyan ng insulation foam yung isa. Ito, lalagyan na rin natin. Kung wala kayong tape, pwede kayong gumamit ng tali. Itali nyo lang yung foam. Tape lang yung ginamit ko kasi available naman sa akin yung tape. Pwede rin sigurong i-glue ito dito. Hindi lang ako sigurado. Basta kung ano yung naisip nyo pwede. Pwede nyo namang i-try. Pero ang alam kong sigurado, tape tsaka tali nga. Ang kagandahan sa tali, mas matagal siyang magato. Hindi katulad ng tape na kapag ka na arawan, mabilis magato, masira. So yun, natapos na nating balutan ng ating insulation foam. May nakalimutan lang akong gawin kasi naisip ko hindi na lang ako bibili ng end cap para dito sa ating PVC. Sa halip ay gagawa na lang ako ng DIY na cover nito. So kaya tatanggalin ko muna yung balot sa unahan para malagyan ko ng takip ng end cap. DIY end cap yung sa akin. At ang gagamitin ko ay ito ang gagamitin ko, yung pet bottles natin. Ito yung itatakip ko dito. Pinutol ko na itong isa. Tapos ilalagay ko na dito. Ito bago ko ilagay ito, nilagyan ko muna siya ng styro dun sa dulo, pinakapantakip. Para lang makasigurado ko na walang leak ito. Tapos yun ilalagay ko na, tapos ang pangpahigpit natin dito ay heat gun or kung ano mang pwede nyo gamitin para mapainitan ito, kasi ang karakter nitong ganitong pet bottles natin, kapag naiinitan nagsishrink down sila. So kapag nilagay mo siya sa cup, tapos pag nilagay mo siya sa PVC tapos pinainitan mo, yayapos talaga siya, yayakap talaga siya doon sa ating PVC pipe. So ayun, try natin. So yun, tapos na. Napakaigpit na niyan. Hindi na maglilik ang tubig dyan. Dapat medyo sikap yung ginawa nyo, pang styro na pang takip. Pero ito optional din to, kasi ito naman, kung ito lang, okay lang din naman, hindi na yun maglilik. Gusto ko lang lagyan ito para na hindi lumalabas, hindi sumisilip dito yung tubig. So malayo yung tendency na magkalumot. Kasi ito'y transparent eh. Tapos nilalagyan ko din ng ganitong tape. Pero optional din to, pwedeng wala ito. Gusto ko lang lagyan kasi available, meron ako nito. Pero kung wala nito, wala namang problema. May pagka-rubber kasi yung ano niya, yung itsura niya. So iniisip ko kung yayakap dito yung ating cup. Oo nga, itong ating bote na itatakip. So mas lalong walang chance na mag-leak. Bagaman wala naman talagang mag-leak dyan. Yun, okay na. Tapos sa kabilang dulo naman itong PVC, ganun din ang gagawin natin. Ibutasin natin yung foam na katapat ng butas na ginawa natin kanina sa ating PVC. Kutsilyo lang yung gamit ko para madali.
Natapos na nating gawin yung ating PVC pipe, nabalutan na natin ng insulation foam. Ready na siyang gamitin. So ilalagay na natin siya dito. Ito ang ngayon ko lang ginawa, hindi ko na lang isinama sa video, pero katatapos ko lang gawin itong patungan na to. I-secure natin siya gamit ang tali para hindi gumagalaw. Itatali natin. Tapos pagkatapos nito, tutubigan na natin. Ito yung may halo ng nutrient solution. Lalagyan lang natin hanggang sa mapuno, pero wag naman yung aapaw. Pagkatapos nating lamnan ito ng sapat, ready na siyang lagyan ng ating mga punla na lettuce. Pero bago yon, ito yung ginagawa ko para hindi siya kulangin sa tubig, para hindi siya kulangin sa nutrient solution. Kasi yung 2 inches PVC pipe, kulang siya kung tutuusin. Kulang siya kapag kanilamnan mo ng nutrient solution, kukulangin. So ito yung paraan ko para lagi siyang masupplyan. Pupunuin lang natin ito ng nutrient solution. Ngayon kapag napuno na, ilalagay natin ito dito sa butas. Ito yung dahilan kung bakit yung pagbubutas ko kanina ay maliit lang. At saka ginagamit ko yung heat gun kasi gusto ko sakto lang yung butas nito yung bibig nitong bote sa butas na ginawa ko para pwede natin siyang itaob. Yun, no. Mananatili lang siya dito. Hindi matatapon yung tubig niya hanggang yung labi niyang ng bote ay nakalapat dun sa level ng tubig na nasa loob ng pipe. Magkabilang dulo ng pipe ko sila nilalagyan para hindi mabilis maubos yung ating nozzle. Tapos gumawa rin ako nito para itong bote ay hindi magkaroon ng lumot kapag maaraw yung panahon. Ilalagay ko lang ito dito. Styro lang to at saka insulation foam. Tapos ready na itong lipatan ng ating mga tanim na halaman, ng ating mga punla. So, ililipat na natin itong mga punla dito sa ating ginawa. Ang kagandahan dito, hindi na tayo gumagamit ng plastic cup or ng styro cup. Diretso na siya mula sponge hanggang butas ng PVC pipe. So natapos na naman tayo sa isa na naman nating video. Kung meron kayong natutunan, huwag niyo naman pong kalimutang mag-like at subscribe sa ating channel. Salamat!